Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading, timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid. Ano kayang mga gabay, aral sa buhay, pag-ibig, love connections, ang nais ipabatid sa atin ng ating spirit guide. Spirit guide, send me messages. Any love connections at mga aral, gabay sa buhay, pag-ibig, ang nais ninyong ipabatid sa amin. Okay. King of Pentacles, Sun, Chariot, Ten of Swords, Four of Pentacles, Knight of Swords, Three of Pentacles, Judgment, Five of Cups, Queen of Pentacles, and Three of Swords. Meron ditong Three of Swords. So, nagsimula na naman to sa isang heartache. No, yung broken-hearted ka from someone na talagang matindi yung nadulot na sakit sa puso mo. Minahal mo, pero sinaktan ka lang. Maari kasi siya yung someone na masyadong possessive pagdating sa material na bagay. Pag ikaw pinagdadamutan ka, tapos kapag may mga konting ikaw pa yung pinagbibintangan, 'di ba? Masyado siyang, sabihin natin, gahaman, na hindi ka na niya tinatrato ng maayos at ikaw pa parang inaano pa niya na kaaway or kaagaw sa material na bagay. Ganun siya katindi. No, kaya naman sobrang hirap ng damdamin mo dito na yung taong pinagkakatiwalaan mo, ganun pa yung ginagawa sa'yo. Sobra siyang mahigpit pagdating sa pera. Tapos, lalo na to sa mga mag-asawa. Tapos yung ikaw, no, parang sobra kwentado talaga lahat ng ibinibigay or yung kailangan gastusin pagdating sa pamilya o sa bahay ninyo. Pinagmamalupitan ka rin ng taong to kasi wala siyang tiwala sa'yo. Kaya naman, mas minabuti mo na Ten of Swords, tapusin na lang. Kasi kung yung mga ganong taong walang tiwala sa'yo, tapos minsan sinasaktan ka pa niya, no, lalo na pagdating sa material na bagay, mas mabuti na lang talaga na alisan na lang yung ganong klaseng tao. Alam niyo yun, yung parang sakal na sakal ka sa kanya, bawat kilos mo, masyado siyang possessive. Pagdating sa pera, masyado rin siyang possessive sa'yo. Kaya parang lahat kontrolado niya at wala ka ng kalayaan, lahat ng kilos mo, lahat ng gastos, lahat ng bagay. Kaya sobrang nasasakal ka. At pinagmamalupitan ka rin yan kasi sobrang selosa ng taong yan. Tapos, siya naman yung gumagawa ng, sabihin natin, ng hindi mabuti. Yung minsan na parang nagsiselo siya sa'yo or
pinagseselosan niya yung mga taong hindi naman dapat. Pero ang totoo siya rin naman yung gumagawa ng kalokohan. Ganun no? Somehow, natauhan ka, nagkaroon ka ng lakas ng loob na totally lisanin na yung taong yon, then you work hard for yourself. Kaya naman mas umunlad ang pamumuhay mo. Kasi ikaw yung, alam mo kung paano mag-handle ng ng money. At pinagbuti mo ng husto para mapaunlad yung sarili mo. And somehow, napakaganda kasi mas nagiging maayos yung buhay mo, mas nagiging positibo yung pananaw mo, mas gumaganda yung kapalaran mo. Because you work hard for it. At merong mga tao talaga na humahanga sa'yo, ito pa nga, Three of Pentacles, kung meron ka mga business partner, o meron ka mga taong tumutulong sa'yo, yan, talagang you work as a team, ma-achieve yung mga ganong bagay. Kaya naman, mas naging maunlad ka sa buhay mo. Samantalang itong taong to, pinagmamalupitan ka, di ba? Parang pinagbibintangan ka pa nga minsan Pero hindi niya alam is, mas magaling ka mag-handle sa kanya pagdating sa kaperahan. Okay? Meron naman dito dumating na tao, siya yung someone, or maaring ito rin energy mo. No, yung parang kahit anong struggle sa buhay mo nalalagpasan mo, you become successful, you triumph from any challenges dun sa buhay mo. Kaya naman, may mga taong humahanga sa'yo. Knight of Swords dito, siya yung someone na maaring nakakatulong mo, bibigay sa'yo some idea, or yung nakakapagpagaan ng kalooban mo, because napaka-open niya sa'yo, at marami siyang mga sinishare sa'yo na mga bagay-bagay. At maaring dumating sa buhay mo, yung isang taong ganun din, maunlad din ng pamumuhay. Katulad mo, isang taong napakasipag, isang tao na talagang pinagpapaguran niya rin kung ano yung mga gusto niya makamtan sa buhay. At siya yung match talaga para sa'yo, which is, ikaw nga si Queen of Pentacles, siya si King of Pentacles, at sobrang unlad ng pamumuhay ninyo. Kaya nandito rin si Three of Pentacles. Ibig sabihin yan, talagang alam nyo paano i-handle ang relasyon at pati na rin yung kabuhayan ninyo na talagang sobrang laki ng tulong nyo sa isa't isa. Kaya yan naman yung taong yung sobra naman possessive sa'yo pero wala namang nagawang tama, no? Ayan, meron na siyang mga regrets. Lalong-lalo na nang nakita niya na ang laki na ng tinaas ng estado ng kabuhayan mo. Kasi dati, parang nangyayari dyan, kung meron kang gustong gawin, especially do sa money na maaring binibigay niya sa'yo pero masyadong kwentado, no? Tapos, ang dami na niyang mga, sabihin natin yung mga pagdududa, walang tiwala sa'yo, walang hindi believe sa mga kakayahan mo, kung meron kang idea na gustong gawin, especially pagdating sa pagnenegosyo, or kung saan i-invest yung money, no, pag ganun siya masyado siyang possessive dun masyado siyang walang tiwala, masyadong ganun, mahigpit yung kapit niya sa pera, na ganun na yung nagiging trato niya sa'yo. Pero itong someone na to, siya na may katulad mo. Yung isang tao na talagang masipag, at marunong talaga mag-handle yun. At the same time, meron tiwala sa'yo. Yan, at least, diba, nang nakawala ka doon sa ganong klaseng tao, meron naman tao talaga na pinagkaloob para sa'yo. Tignan natin ngayon ang mga messages para sa inyo. Yan. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. So, siguro ang soulmate mo na talaga, ito si King of Pentacles. Kasi ikaw rin si Queen of Pentacles Parang dun pa lang talaga nagtutugma na kayo, magka-vibes kayo, meron kayong in common, na maaring siya masasabi mo yung soulmate mo. Magkasundo kayo.
No, may mga bagay na syempre, meron din naman mga differences, pero at least mas lamang yung talagang nararamdaman mo dyan, within your soul. At etong taong to, yung para sa'yo. Spring. Your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Yan, spring. Talaga magbo-bloom ang iyong love life when you have someone that who supported you, di ba? Kasi kapag yung taong hindi ka sinusuportahan at kakompetensya pa ang turing sa'yo, hindi maayos na pagsasama yon. Kaagaw ka pa eh. For example, mas maganda yung karera mo, mas maganda yung trabaho mo, mas malaki yung sinisahod mo, no, yung sinisweldo mo kaysa sa kanya, naiinggit pa siya or nakikipagkompetensya pa siya, diba? Gossip dims your glow. Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation. So avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings weren't designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. So, gossip dims your glow. So, wag lang tayo masyado makipag-marites, no? Or kung wala na rin naman magandang sasabihin about sa ibang tao, iba, mas iwasan na lang yon. Mas makabubuti pa rin talaga yung mag-bring tayo ng positive energy, no, sa iba at para na rin sa sarili mo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in TikTok and Facebook. Have a good day po and God bless.